paano kung may 1 million siya? Di Parang ba? dalawa yata yung tanong niya, no? Oo. So, paano po process from exchange to PH banks? May need ba siyang bayaran na tax? Oh, Eh, alam ko sa gobyerno, basta may hindi, money, may tax yan eh. medyo Yan ang, hindi ko maintindihan yung 1 million to 5 million. Bakit range? Ibig kaya sabihin nun, kumita siya, yung 1 million niya naging 5 million. i-assume So, natin na kumita sa attorney. That's the sige. assumption. Okay, o sige, assume natin 'yon kasi importante 'yon para masagot natin itong mga tanong na 'to eh. Okay, gusto ko within bukas paano ko 'yun mapaprocess from exchange to PH banks. So ang exchange mo ay may visibility nung transaction. So makikita niya naman if there's something suspicious doon sa transaction mo kung ba't ka kumita yung 1 million mo naging 5 million. Okay, namo-monitor niya 'yan. Kaya kung wala ka namang ginagawang illegal at na understand din naman ng lalo na of all stakeholders, no, ang crypto asset service providers pang nakakaintindi na may ano talaga marami talagang sinuswerte, no. Alam nga natin yung iba sinasabi 100x. So for a crypto asset service provider, hindi mahirap maintindihan kung paano mo mapapalago yung 1 million to 5 million. Okay. But minsan lang meron ginagawa kasi nag-e-engage in money laundering. Okay, pero hopefully ano naman na flag 'yan nung ano mo nung exchange mo. At kung may issue man, ire-report nila 'yan lalo na kung ang crypto exchange na ginagamit mo ay registered kay Bangko Sentral ng Pilipinas. Kasi kung registered yung exchange na yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas, requirement as part of registration na sa BSP na dapat mag-register din sila sa Anti-Money Laundering Council. Okay. Ang komplikado dito ay pagdating doon sa bangko mo. Okay? Kasi pagdating sa bangko mo, hindi nila kita, although alam nila ang ano mo, risk profile mo, ang customer profile mo, sa point of view ng bangko, kailangan mo mapaliwanag kung saan nanggaling yung 5 million, yung source of funds, no? So pwede mo sabihin ngayon na galing ito sa crypto asset trading activities mo, and somehow the fact na gumamit ka ng licensed or regulated na exchange dito sa Pilipinas might somehow moderate yung risk involved doon sa transaction. Pero ito ang reality natin sa observation natin sa market ay maraming mga bangko, once they find out na the transaction is crypto related, no, they consider it as a red flag.